Hello everyone, Assalamualaikum and good morning sa ating lahat. Today is Wednesday, September 9, 2020 at ngayon po ay medyo may maaraw po ngayon, no? Medyo mainit na po sa labas. So ngayong araw po guys ay mga ma'am sir and sa ating mga students, isi-share ko po sa inyo ngayon kung ano ba yung mga disadvantages ng online classes. No? Ano ba yung mga disadvantages? Malalaman natin dito kung ano ba yung mga hinaing ng mga learners natin na nasa online classes. So anyway, I think nasa tertiary ngayon, no? Mga college students natin ang nag-online classes kasi yung mga nasa DepEd, no? Yung nasa elementary, secondary, and then some of the senior high school ay meron silang modular class, no? Meron silang modular class. So ano nga ba yung mga disadvantage pag-uusapan natin ngayon? Unang-una po ay number one na disadvantage ng online classes is lack of learning. Hindi naman ibig sabihin na wala na talagang learning, pero nagkulang sila ng learning. Bakit? Paano nagkulang ng learning? Kasi nung face-to-face pa, yung wala pang pandemic, face-to-face ang klase, nandoon yung may conversation yung mga bata, may conversation ng mga students, pati ng kanilang mga instructors, no? Meron pwede silang magtanong, pwede silang magtanong kung ano ba ito, paano ba ito i-explain ma'am, ano ba yung mga example nito, no? Yun yung sinasabi kong lack of learning. Another thing is, matatawag natin sila na lack of learning, wala silang collaboration. Hindi sila nakakapag-usap ng mga classmate nila kung paano ba solusyonan itong certain problem sa topic nila. So, kaya nasabi natin lack of learning, no? Pero anyway, meron na naman learning. Hindi lang ganun ka-high, no? Yung learning nila. Number 2 is yung signal at connection nila sa bahay nila. Yun yung sabi ko sa unang video ko. Yung signal ng mga bata, yung mga learners natin, ay hindi sila lahat mayroong signal sa kanilang lugar. Yung iba, nasa barangay, walang signal, no? Specifically, yung nasa loob-looban. Kulang sila ng signal, kulang ng connection. Kaya kung nagkaklase sila, halimbawa, meron silang klase sa no? Nagko-conference sila. So, nung nagsasalita na si teacher, pero kapag nagwawala-wala yung signal, yun yung problema, yun yung disadvantage. Hindi ganun naiintindihan ng learners yung sinasabi ng teacher at ng mga classmate nila dahil sa signal. So, yun yung pangalawang disadvantage ng online classes. Pangatlo, yung gadget at saka load ng mga learners natin. Okay, gadget, hindi po lahat mayaman. Hindi lahat ay kaya nung bumili ng Android phone, kaya bumili ng laptop, no? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Alam natin 'yan na hindi lahat ng students natin ay pare-pareho 'yan ng level sa buhay. No, meron talagang wala talagang Android, naghihiram lang ng phone sa ate nila, sa kuya nila, minsan sa nanay nila, naghihiram lang ng phone. So, isa yun sa mga disadvantage, no, ng online classes. Yun yung pangatlo, no? Pang-apat ay yung location ng mga bata. Saan ba yung location ng mga bata? Ang location ba ng mga bata ay nasa barangay, or ang location ba ng mga bata ay nasa looban o nasa city ba, nasa poblasyon ba? So, yun yung dapat natin i-consider bilang isang instructor, no? Bilang isang facilitator ng mga learners natin na nag-online class, no? Yun yung isa sa mga disadvantage. Yun yung pang-apat. So, pang-lima guys, no? 1, 2, 3, 4. Pang-lima, no? Ito na yung last. Ay, isa sa mga disadvantage ng online class ay medyo nakakatamad siya. Nakakatamad na to na point na hindi mo nakikita yung best friend mo, hindi mo nakikita yung kasama mo, hindi mo nakikita si teacher face to face. Nakakatamad matuto kapag wala kang nakikita, di ba? Nakakatamad matuto kapag wala kang nakikitang inspiration, hindi mo nakikita si crush. Kung crush mo si teacher, hindi mo nakikita si teacher, di ba? Kung yung best friend mo, yung palagi mong katabi sa upuan, hindi mo nakikita, hindi ka na makakatanong kung, friend, tama ba itong ginagawa ko? Friend, yung report ko, tama ba ito? Friend, yung visual materials ko, tama ba ito? So, yun yung nakakatamad doon. Ikaw na lang mag-isang natututo sa loob ng iyong bahay or kung saan ka man naroroon sa iyong online classes. So anyway guys, yun yung mga disadvantage ng online classes. But ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga nagme-message or nag-message sa akin tungkol sa kanilang online classes. Una-una, may nag-message sa akin na, Sir,
Nahihirapan po kami sa online class kasi po kapag nag-video conference po kami, hindi po naririnig yung boses ni teacher. Ang bilis-bilis po niyang magsalita at hindi po niya nakukonsider yung mga walang signal ng mga classmate namin. Yun yung isa sa mga problema. Pangalawa, sir, alam mo sir, nung nasa messenger kami, nagtanong yung isa, marami po kaming nagtatanong. Sumagot po yung teacher namin pero hindi po namin alam kung sino po yung sinagot niya. Hindi po namin alam kung kaninong tanong po yung sinagot niya sa messenger. Kaya nalilito po kami. So yun yung isa sa mga problema sa online classes. Another thing is, gusto ng yung ibang mga instructor, gusto nila, ayon dito sa mga nag-message sa akin gusto nila na mayroong mga video clips na ipapasa. So, hindi po ganun kadali gumawa ng video clips, especially kapag walang signal, no? Especially kapag nasa loob-looban ka. Yun yung mga problema, no? So, iba pang mga problema na nag-send sa akin kagabi ay sabi nila, sir, ganito sir, gusto ng mga instructor namin na magpasa kami on time, no? Gusto nila magpasa kami on time, wala naman silang binigay na material sa amin kung anong gagawin. So, yun yung mahirap, no? Walang materials na nakikita yung bata, walang fact sheets, walang materials, no? Walang materials na nababasa yung mga bata, puro online lang, puro instruct lang ng mga instructor, ay yun, mahirap yung learning pag ganong mga bagay. So anyway, advice ko na lang sa mga nag-online classes, we don't have choice. Wala tayong choice kundi matuto, kundi sumunod. What we are going to do is to have a patient, no? Magtiis tayo kasi lahat tayo naapektuhan ng pandemic na ito. Hindi lang ikaw, hindi lang si teacher, lahat tayo naapektuhan. Hindi lang ikaw, pati yung mga classmate mo, ganyan din na nararanasan. So, ang gagawin ninyo ay maghanap kayo ng area na pwede kayong mag-online classes, pwede kayong mag-study na hindi kayo nandidisturbo. Okay? At magtipid, no? Kailangan magtipid para sa online classes, para sa pang-load, no? Para sa pang-load. So, yun guys, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Sa susunod na video po, pag-uusapan naman natin yung advantage ng online classes. At syempre, yung mga tips natin kung paano ba ginagawa online classes. So, yun po yung mga gagawin natin. Yun po yung i-video natin o mapapanood natin sa susunod nating video. Maraming salamat sa panunood and hopefully guys ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. No? Stay healthy and stay beautiful and handsome, no? So, yun. Assalamualaikum and magandang umaga sa ating lahat.